lalagay na kami ng forma. Bali, tatawagin ko yung aking helper o aking commander kasi ayaw niya na kumuha ako ng ibang helper dahil kaya daw niya. Yan! Pinadamihan mo kasi eh. Ganda. Makinis. Kahit hindi na palitadahan. Maganda ang kantuhan. Walang bungi. Yun mga kadiskarte. Dito ako nagpaplano sa aking gagawing gate. Ayan. Bali, nagkabit na ako ng pinakaabang para sa bisagra ng gate. Ito. Yung iba kasi, ang style kasi, magbubuhos na kaagad ng poste. Hindi nilalagyan ng abang para sa gate. Binubutas nila. Kaya kung minsan mahina ang pagkakapit ng bisagra ng gate. Ang sa akin, ang diskarte ko, iwini-welding ko na kaagad dito sa steel bar na para sa poste at sinusukat ko yung distansya ng bisagra. Ayan. Bali, ang sukat ko dyan, sinukat ko yung lapad ng plain sheet na 4 ang lapad, 4 feet. Tapos nasa loob ng plain sheet yung dalawang bisagra. Yan ang sa akin. Dito sa labas ang frame. Bali, ang ginawa ko dito, naglagay ako ng dalawang ganito kasi ang bisagra ng aking gate, igaganon ko siya para matibay siya kabilaan, kasi yung iba tinututok lang na ganon. Ayan, tinututok lang nila yung pag-welding, kaya pagka medyo tumigas, sumikip yung bisagra, napuputol dito sa may puno kasi single lang, sa gitna lang mayroon. Yung sa akin, dalawa. Ayan, para sa mga karagdagang kaalaman, dalawa yan. Ipapagitna ko yung bisagra ko, kaya napakatibay ang ganito. Ayan. Bali, nilabel ko yan pagkabit. Kaya lang pag tiningnan ko sa kabila, parang mas mataas yung kabila. Siguro nalito ako ng pag-marka. Kaya ililibel ko ulit. Kaya lang wala akong katuwang, kaya itong aking isang helper nagdidilig pa marami ding ito obligasyon. Pero dahil malakas ako sa kanya, nakukuha kong helper ito pagka talagang kagipitan na. Okay lang ba? Oo, sige na, okay na ba? Lilibil tayo. Saan ka na? Libil tayo. Sige, dito ako. Oh, turuan muna kita ng paano gamitin ito. Kasi itong aking helper, binabalak nito na palitan ako. I-apply kita sa construction. Ngayon, ganito. Itong hose na to, yung level hose, ang paggamit nito, titingnan yung tubig, papantayin muna na ganyan. Pag pantay ang tubig, ibig sabihin okay. Pero pagka
pinantay na ganun at pinatining ang tubig tapos ang tubig hindi magpantay, ang ibig sabihin dyan, yung loob ng hose may bula. Kapag may bula yan, hindi magpapantay yan at pag ginamit na doon sa paglibel, magkakaroon ng error. Yung ililibel, mataas yung isa, yung sa mababa. Kaya napakahalaga bago gamitin, papantayin muna na ganun. Titingnan kung magkalibel yung dalawang tubig, kabilaan. Okay, doon ka. Sige. Galingan mo para makapasa ka. Yan, i-permis mo lang dyan at akong mag-adjust dito. Saka lagyan natin ng pabigat ng ating hose at nakahanger. Gumagalaw. Yan. Mag-inihata. Permis lang, permis. Oops! Okay na. Pantay na. Oh. Okay, pantay din dito. Sa baba. Pag tinignan kasi parang ano eh. Parang mataas yung kabila eh. Permis lang dyan ha. Oh, sige, sige. Oops! Ano? Okay na. Pantay man din. Kuan lang siguro ito, yung lupa, mas mababang lupa, kaya madaya, tingnan. Ayos naman. Okay, okay. Ayan mga kadiskarte. Malapit nang matuto yung aking alalay at malapit ko nang i-rekomenda sa construction. Ano, okay ka na? Okay lang. Okay. Okay. Mag-a-align ako ng aking gate. I-align ko ng yung kabitan ng bisagra. Pakita ko sa inyo kung paano ako mag-align para sa gate. Bali, itong aking nakaabang na kabitan ng bisagra, nilagyan ko siya ng guide para makuha ko yung align ng kabitan na kailangan naka-align hanggang dito sa kabila. Ayan. Tulad niyan, itong kabila na to. Nakapaling siya. Nakapaling siya dito pag ganun. Yan, maluwag dito. Makipot dito sa puno. Ibig sabihin wala siya sa align. Kaya nilagyan ko siya nitong guide hanggang doon para masigurado ang align. Kasi pag hindi ito naka-align, katulad niyan, nakapaling siya dito sa gilid. Pag kinabitan na siya ng gate, hindi naka-align yung gate, yung ilalim nakalihis, lalo na pagdating sa gitna, yung dugtungan, yung tagpuan ng gate, nakapilipit ang gate. Kaya napakahalaga sa mga kapwa kong manggagawa na maging alerto sa pag-align para ang kabuuan ng gate maganda ang lapat. Ayan o. Kaya itong gagawin ko para ma-align siya para tugma doon sa kabila. Ngayon pag na-align na ito, yung kabitan naman ng bisagra dito sa taas, kailangan huhulugan siya na tumapat siya dito. Kailangan nakahulog din. Kasi kung hindi nakahulog, pilipit din ang gate. Magkatapat sa ilalim hanggang doon, pero pagdating sa taas naman, hindi naman naka-align. Kaya hindi magtutugma, hindi maganda ang lapat. Ganyan ang diskarte ko, mga kapwa ko manggagawa. Ang iba kasi na gumagawa ng gate, karamihan, hindi nila iniintindi yung kabitan ng bisagra na hindi magkatapat. Tira lang sila ng tira, kaya karamihan sa gumagawa ng gate. Hindi naman lahat, kasi merong magagaling naman talaga na gumagawa. Pero yung iba dyan na
siguro minamadali at hindi nila naiisip yung kakalabasan ng trabaho. Tira lang ng tira, kaya kung minsan ang gate hindi maganda ang lapat at yung tagpuan dito sa gitna ng gate hindi pantay, kaya nagkaka-problema pagka nagkabit na. Hindi katulad ng naka-align yung kabitan ng bisagra at yung paggawa ng gate kailangan naka-align din na pag isinalpak yan pantay. Ayan, pansinin nyo, parehas na ang clearance dito sa ginawa kong guide. Ibig sabihin ito, naka-align na itong kabitan ng bisagra. Ayan. Tapos yung kabila naman, ayan, hindi siya naka-align. Kasi kung mapapansin nyo, maluwag dito, makipot dito sa may bandang puno. Ayan. Ayan. Makipot dito, maluwag, malaki ang clearance dito. Ibig sabihin, nakapaling ito, hindi naka-align dun sa kabila. Kaya ito ngayon ang itutuwid ko para maka-align. Pag ganyan siya. Ayan. Siya nga pala, siguro yung iba dyan tataka, mag-iisip kung bakit dalawa ito. Dala-dalawa yung abang ko. Dalawang pares. Kaya ko ito ginanito para mas matibay siya. Kasi ang gagawin kong pinakabisagra dito, tubo rin ganito. Yan ang pinakabisagra ko. Ngayon ang gagawin ko, sasalpak ko dito sa pagitan nitong abang. Ayan. Bali kabilaan ko ito i-welding. Yung iba kasi, ito no, single lang, itinututok lang na ganito. Yan. Ngayon, madaling masira yan. Kasi pag medyo sumikip ang gate, yung bisagra, pag pinersa itulak, nasisira dito sa gilid, napuputol. Hindi katulad ng magkapares dalawa na parehas mamumirsa, matibay siya. Hindi basta-basta masisira. Ganun lang ang aking pamamaraan kasi yung iba, kanya-kanya naman diskarte yan. Okay, subaybay lang. Ayan, mga kadiskarte. Pagmasdan nyo ang clearance dito, tsaka dito sa bandang puno, parehas na. Ibig sabihin, naka-align na yan hanggang doon. Ayan. Pwede ko natanggalin itong guide. At sa taas naman ako mag-focus. Huhulugan ko na siya dito. Pupunta dito sa baba para nakahulog, nakadiretso. Ayan, mga kadiskarte. Pwede siyang gamitan ng hulog. Pwede rin gamitan ng label bar. Ito. Label bar na lang ang gagamitin ko. Para sa mga gustong matuto. Malayo siya. Malayo siya sa gitna. Kung ipapaling siya, yan ang diretsyon niya. Yan. Yan. Kailangan ng tubig dyan, ng label bar na kagitna. Ayan. Kung titingnan natin yung guide ko sa, yung aking abang sa taas, napakalayo. Yan. Yan ang ipapaling ko. Kailangan dumikit din siya katulad nitong isa dito sa ilalim. Ayan. Nakadikit siya. Ngayon, kung titingnan sa label bar, yung tubig niya, yan ang diretsyon niya. Ayan, itong tubo na to na tinayo ko. Yung dinikitan ko ng label bar, ayan. Diretso yan, pero malayo ang guide, ang abang ko dito sa taas. Kaya yan ang aayusin natin para dumikit siya dito sa guide. Pag dumikit siya dyan, ibig sabihin magkatapat na sila sa ilalim. Ang gagawin ko dito, dahil itong kinabitan ko na
steel bar na para sa poste, medyo pilipit. Hindi siya pwedeng hawiin lang kasi bumabalik, matigas. Kaya ang gagawin ko dito, paiinitan ko ito. Kasi yung tao ko na gumawa nito, hindi tuwid yung bakal na ginamit. Kaya nung nagkabit ako nitong abang, sinundan ko yung kanyang steel bar. Hindi magkatapat, pilipit. Kaya tutuwid natin. Ayan, mga kadiskarte. Hindi siya magsunod pag pinersa na ipihit. Kaya ang ginawa ko, pinutol ko na lang siya para maipaling ko. Wala namang problema ito. Dudublehan ko na lang siya ng steel bar. Tapos iwi-welding para tumibay. Kasi kainin naman ito ng simento. Wala namang problema yan kahit may dugtong. Ngayon, pag ito yung aking label bar. Ayan nakadikit yung aking label bar. Nakamagnet, may magnet kasi yan eh. Ngayon, pag itinugma ko yung guide ko dito sa abang, didikit siya, tapos dikit din siya dito sa taas. Ayan, nakadikit siya. Ngayon, pag tiningnan yung tubig ng ating label bar, ibig sabihin naka-align na siya. Ayan, mga kadiskarte, naggawa ko ng forma ko sa aking poste na pang gate. Ang laki nito ay 10 by 11. 10 by 11 ang kanyang sukat. Yung dating nosing nito, dus. Ngayon dahil pinalakihan ko yung poste, nag-nosing ako ng 3. Kaya nagdagdag ako ng 1 kabilaan. Bali ang pagitan nito sa hollow blocks 4. Kung mapapansin nyo ito, 2 lang ang ikakabit ko na bisagra. Kasi nga hindi naman masyadong malaki yung aking gate. Kaya 2 bisagra lang. Ganon din ang aking poste. Hindi ko na nilakihan kasi kaya naman siya ng gate. Ayan, napakahalaga sa bago magbuhos ng poste. Dapat sinisinsil muna ito. Nililinis mabuti. Kasi lalo na natuyo na siya, pag hindi mo ito pinagaspang, mahinang kapit niyan ng ipapatong na simento. Ang karamihan kasi, lalo na yung mga nagmamadali, basta na lang bubuhusan ng tubig, babasain lang tapos buhusan na ng simento. Ganito ito kasi pagka may mga lupa ito, mga ganito, mga lupang na nakapatong dyan, tapos binuhusan lang ng simento, hindi yan nadikit, hindi nagdudugtong ng maigi. Kasi nga, lupa siya. Ngayon, pagka yan ay hindi nagdugtong ng maigi, sa katagalan, nabubulok ang steel bar kasi laging mababasa yan sa ilalim ng lupa. Papasok doon yung tubig, itong steel bar na to, mababasa lagi yung bakal, mabubulok. Pag nabulok na ito, naputol na ito, wala nang tibay yung poste. Kaya napakahalaga na pagagaspangin ito, lilinisin ng mabuti bago buhusan para kumapit ng mabuti yung idudugtong na simento. Ayan,
Pansinin nyo yung aking forma. May mga butas na dito. Dahil isusuot ko na itong bakal dito. Nakasukat na yan. Pati yung dito sa taas. Ayan. Naka-forma ng butas nito. Para pagsalpak, shoot na shoot. Ayan. Lalagay na kami ng forma. Bali, tatawagin ko yung aking helper. O aking commander kasi ayaw niya na kumuha ko ng ibang helper dahil kaya daw niya. Tara na! Saan ka na? Diyan ako. Tapos tingin namin ikabit ito kung kaya. Tingnan ko yung galing mo. Mabigat na ito. Dito ka sa kabila. Bale, itong ating bakal, pag nag-suot ka ng ilambre, ikakabit dito, gaganon. Ngayon ito, ipapasok muna natin dito sa taas, ay sa mga butas. Medyo mahirap ito ikabit kasi sarado na kabilaan. Agos na? Wala pa. Yan. Oops. Oops. Mula. Hila. Oops. Patak pa. Galing ang helper ko. Tulak. Teka. Okay na din. Na-shoot na ba yung abang? Okay na. Yan ang helper ko. Magaling. Ayan, mga kadiskarte. Ay, lapat na namin. Ayan. Na-shoot na namin yung abang. Pati dito sa baba. Ito yung abang ng bisagra. Tingnan nyo yung aking helper. Oh. Namumuwersa. Yan ang samahan na sa hirap at ginhawa. Magkasama. Kaway-kaway muna. Kaway. Yan. Ayaw niya na kumuha ako ng ibang helper. Gusto siya. Eh, kaya ko naman eh. O kaya daw niya eh. Galing. Para yan lang. Sisiw. Ngayon, ipitin na natin ito. Label muna natin para sigurado. Yun. Ganda ng tayo. May bato dito. Ano? Pipitan ko na ha. Oo, banda. Oh, sige. Yeah. Okay. Sige. Game. Sige. Ayan. Medyo mahahaba lang ang ilambre ko. Kasi ang hirap magdukot. Hirap magkabit kasi mga sarado na paikot. Kaya kailangan mahabang ilambre para nakaangat pa lang siya. Madudukot na. Okay lang yan. Ayan. Nalapat na namin. Ngayon, dito kami sa may bandang harap. Alam mo na ba gumamit ng level bar? Oo. Alam ko na yan. Kailangan ang tubig ay nasa gitna. Galing talaga. Parang Kasi kung ang tubig Kakapasadak. ay nasa gilid, hindi pa yan Pantay. Kailangan, wala sa level. Wala sa level. Galing talaga ng helper. Siyempre, saan pa ba naman magpupunta ituro mo sa akin? Pero pakikuha nga doon ng ano ko, yung eskwalang bilog. Walang eskwalang bilog. Pag sinabing eskwala, ano yan? Square, ganyan. Walang bilog. Kung round na kuan, basta round. Bilog. Galing talaga ng helper ko. Alam niya yung eskwalang bilog. Eh. Malako.
Okay lang yan, para barsado sa pag-ano. Ikli, ganyan. Wala. Eh, kung maikli, mahirap. Ganda ng pagkalapat. Ganda ng ganito kasi yung gitna niya nasusuportahan na nitong bakal. Hindi na niya kaya baluktutin to eh. Ayan. Itong balagbag naman na to, siyang nagdidiin sa mga tagiliran. Ayan ang aking abang. Sakto lang siya. Ito yung sa taas. So bye-bye lang. Ayan. Na ikasana namin lahat yung aming forma. Yung dalawa. Ito na siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, wala nang bris yan. Wala nang tukod-tukod dyan. Hindi ang katulad ng iba na may mga tukod-tukod pa. Yung diskarte ko wala na. Ayan. Ngayon bubuhos na kami ngayon ng aking bodyguard na helper. Kaya naman daw niya maghalo ng simento. Tingnan natin. Bali ang poste natin ay 10 by 11. 6 feet. Ang taas ng ating poste. Bali ang lapad ng aking gate ay isang ano lang ito. Clean sheet. 4 na pahiga ang taas niya. Tapos yung mga magkabilang yung ilalim tsaka yung taas gagawan ko na lang ng mga pinaka-rehas-rehas. Sakto lang yan ang isang clean sheet. Ayan, mga kadiskarte. Mag-uumpisa na kami maghalo ng aking bodyguard na helper. Ano, kaya? Talaga naman. Yan ang helper ko. Talagang malakas ang loob nito eh. Pinapakita yung muscle oh. Ayos eh. Sali tagpo tayo. Sabay-sabay na ganun para walang makaligtas na simento. Ayan. Mapili ng pwesto itong aking helper. Okay. Nakadalawang round. Ngayon, dahil nahalo na ito, para hindi magkalat yung tubig, sa gitna tayo iisin ng tubig. Susunod, mangungontrata na tayo. Paggawa ng building. Ngayon, pag-umpisa nito, dito na lang magkuha mo na ng halo. Para di nagkakalat yung tubig. Ngayon, bago natin buhusan yan, paunahan muna natin ng napakalabnaw na matapang ang simento para kumapit maigi sa pagdudugtungan.
Dalihan mo kasi eh. Kung dinadami yan, mabigat. Okay na, puno na. Yan, mga kadiskarte. Natapos na namin yung isang poste. Bali, itong kabila na lang ang titirahin namin. Ayan, mga kadiskarte, nabuhusan na natin yung dalawang poste sa ating gagawing gate. Ngayon, magbabaklas tayo ng forma para makita natin ang kinalabasan. Bali, itong ating forma, kasi naka-rivets ito. Papakita ko sa inyo kung paano tanggalin ng mabilis ito. Kasi marami dyan na hindi nila alam kung paano tanggalin ang rivets. Yung iba naman, kabisado na nila yan. Pero ang tinuturuan ko dito kung paano tanggalin yung mga hindi pa nakakaalam. Kasi marami akong nakakasama na pagdating sa pagtanggal ng rivets, hindi alam tanggalin. Kaya gusto kong ituro para sa mga karagdagang kaalaman na ang pagtanggal nito, kung ano ang ginamit na bala ng barina sa pagbutas, yan ang gagamitin sa pagtanggal. Huwag kayong gumamit ng ibang size na bala ng barina sa pagtanggal nito. Kasi hindi match. Yan, umpisahan na natin. Bali naluagan ko na itong mga lambre. Bali itong sobrang lambre, gagamitin ko rin ito panong tali. Hindi rin ito sayang. Ayan. Ang mangyayari, yung mga ulo ng rivets, nasalansan siya dito. Kaya ang gagawin, i-reverse ang barina para ang ikot niya pabalik. Ngayon, ang pagtanggal niya, niipitin siya ng pliers. Ikutin pabalik. Yan. Madali lang sa tanggalin. Ayan, wala na. Simple lang. Ayan. Napakakinis. Okay. Ayan. Ang ganda. Ganda ng ating poste. Kakinis. Ayan. Napakakinis. Yan ang ating abang ng bisagra. Galing. Okay. Wala nang palitada ito. Makinis na siya. Dito naman tayo sa kabila.
Ganda. Makinis. Kahit hindi na palitadahan. Maganda ang kantuhan. Walang bungi. Ayan mga kadiskarte. Ito na ang ating nagawang poste. Napakaganda pareho. Ayan. Hindi na kailangan palitadahan yan kasi napakakinis. Yung kanyang kantuhan talagang diretso. Tsaka makinis talaga. Kaya hindi na kailangan ang palitada. Ang ating abang napakaganda, napakatibay niyan. Ayan. Tsaka naka-align yan. Nakahulog. Bali, hanggang dito na lang muna tayo mga kadiskarte. May karugtong ito. Subaybayan nyo na lang ang karugtong nito sa paggawa ng gate. Kasi sobrang mahaba kung idiretso natin. Palagi lang mag-subscribe. Share na rin para marami tayong matulungan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at shout out sa inyong lahat. Hindi ko na kayo may isa-isa. Alam ko naman nandiyan kayo lagi. Pag-ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain tayo sa pang-araw-araw nating buhay. Bye-bye!